ito po muna, unahin natin to. Yung binabanggit ninyo na hindi naging epektibo yung intensyon ng K-12 na makapagtrabaho na ang mga bata kahit hindi magkolehiyo, kasama din po ba sa iprinisinta ninyo na solusyon yung pag-assess kung dapat pa ituloy ito? O kung itutuloy man, may mga subjects nga, may mga nababanggit po no sa mga balita na gagawin na lamang science, math, and English yung focus Yes. nung Opo, senior high opo. school. Sige po, sir. Opo. So nakita natin may mga ibang pag-aaral kaming ginawa at ongoing yung consultation natin dito. May pumasa na tayong batas sa House kay Congressman Romulo, tapos sa Senate nagsisimula yung consultations pa lang din. Ngayon ang nakikita po natin dito, talagang siksik na siksik po kasi yung K-12 curriculum. In fact, may study po na ginawa yung Lasal, nakapartner po natin, na overworked ang mga batang Pilipino pagdating sa content. Talagang siksikan, pinakamahabang, pinakamalaman yung curriculum. Pero sa totoo lang kasi, curriculum on paper yun eh. Nakita natin sa katotohanan sa mga schools, sa double shift, triple shift schools, hindi naman sila nakakapag-aral ng ganun ka na natatapos ang mga lessons. Kasi Mm-mm. putol nga yung mga classes nila eh. Kung dapat buong araw silang nasa school, half day lang sila or one-third of the day. Yung ibang schools na nakita po natin, every other day lang ang pasok, half day. Sa ibang mga araw, binibigyan sila ng module, mag-aaral na lang sila sa bahay. So, kailangan maging realistic tayo sa totoong nangyayari sa mga konteksto ng public schools. Ikalawa po, napakaiksi kasi ng work immersion na laman ng K-12 curriculum nung unang disenyo niya. So, ang sinasabi ng karamihang mga kumpanya na kausap natin, hindi yun sapat para talagang makuha nila yung training na kailangan nila na hands-on para maging useful sila sa workforce pag nag-graduate sila. So, kailangan pagtuunan yun. Tapos yung SHSTVL po natin, imagine niyo po, sa mga consultation at pag-aaral na ginawa natin, magte-techvoc ka, pero kailangan kang mag-aral ng 21st century world literature. Parang kailangan siguro nating talagang pag-isipan, ano ba yung makakatulong sa bata sa Oo. gusto niyang tahakin na landas at talagang makakatulong sa kanyang maintindihan at matutunan yung mga skills na gusto niya. Okay. Sige, so, Doktor, ilang taon ito na bago natin Sorry po. bago natin matumbok, no? Yung ideal na na sitwasyon para sa ating mga mag-aaral all the way hanggang sa kolehiyo. Ilang taon? Opo, Ilang taon? ngayong November, magre-release po ang EDCOM ng aming roadmap na ipopropose para sa ating gobyerno. Ipe-present po natin to sa Kongreso tsaka kay President Marcos. Kailangan po natin siguro mga 10 taon na tutukan ito. Tuloy-tuloy kasi masyadong matagal ding napabayaan at maraming isyong kailangang solusyonan. Kailangan nasa tama din po yung prioridad natin. Ang sinasabi natin, hindi po sapat na dagdagan yung pondo, kailangan dagdagan ng malaki ang pondo at investments natin para sa edukasyon, pero dapat ilagay sa tama din at unahin yung mga bagay na foundational. Ano ang foundational? Stunting. Isa po tayo sa may pinakamataas na stunting sa buong mundo. Nakita natin sa data na pag ang bata stunted, irreversible po yung damage sa utak ng bata. Hindi niya kayang matuto ng kasing husay ng ibang nakatanggap ng tamang nutrisyon. Ngayon po, underinvested pa tayo sa nutrition, sa mga bata. Ikalawa, early education. Nakita po natin sa datos na pag ikaw nag-access sa early education, ito po yung age 3 to 4 ha, na nag-a-attend ka na ng mga klase sa child development centers natin, yung score mo sa math and science talagang umaakyat ng 100 points more. So napakahalaga po ng early education. Tapos ikatlo, dapat po tayo talagang i-focus yung gastos at paglalaan ng pondo sa primary education, kinder to grade 3. Inaral po natin sa Vietnam ang gasto sa bawat batang estudyante doon, 42,000 pesos sa kinder to grade 3. Tayo po nasa 18,000 pesos. At pumupunta sila sa mga school na walang principal, walang libro, laging suspended. Tapos, every other day ang pasok. Yung mga bata po, nung nag-implement ang matatag curriculum noong July, 5:30 a.m., kinder grade 1, kailangan pumasok kasi double shift, triple shift ang mga school. Hindi po pwedeng ganun. Hindi matututo yung mga bata. Oo, oh, wow. It's Overwhelming problem, Oo nga, ano? ang laki ng Urgent po yun ngayong next 3 years. Dapat yun yung solusyonan natin. Oo. Kasi kung hindi po natin ginawa ito, Oo. kahit perfecto po yung senior high school curriculum, wala silang foundation. Hindi nila maintindihan yung mga lessons nila. Yung controversial na sex education, meron ba kasama sa inyong study yung pangangailangan nito para naman din doon sa usapin to prevent itong teenage pregnancy, including na rin yung sinasabi nga na pagsasamantala o doon sa kabataan na biktima nga ng sexual abuse?
Hindi po kasi siya pumasok sa priority areas natin nung nag-identify tayo 2 years ago. Pero ang masasabi ko lang po dito, alam natin na marami pong nutritionally at risk pregnant mothers. Yung nutritionally at risk pregnant mothers, sila po mismo stunted, kaya yung anak nila, dahil kulang din sila ng nutrisyon, stunted na rin. So siguro po yung advokasya natin, actually, sana mapag-isipan din ng DepEd at ng TESDA, yung mga kababaihan na nasa high school, kasi sila naman magiging ina. Kung sa high school man or in the future. Sa kanila pa lang, pwede na nating turuan ng tamang nutrisyon, tamang pag-aalaga sa bata para nauunawaan nila. Kasi nakikita natin ngayon, mayaman o mahirap, hindi po tama ang nutrisyong binibigay sa anak. Kulang Okay, po sa sige. good fat at sa good protein. Oo. Ito lang, para din natin burahin yung kaisipan na hindi na bali kasi mag-suspend ng klase kasi pwede naman online. Ano ang Opo. inyong findings dito nga sa mga online classes sa competency, sa teknolohiya at yung equipment ng mga guro at ng mga Sa bata? totoo lang po, yung online, napaka-konting proportion lang naman ang mga batang Pilipino at mga paaralan na kayang gumawa nito. Karamihan po sa kanila SLMs o self-learning modules na sinimulan nung pandemic, yun pa rin po yung ginagamit nila. Ngayon po ang tanong namin sa DepEd at hinikayat na po natin sila, inaasahan natin kasi na makakatulong tong mga ganitong gamit. Pero paano ba natin chinecheck na talagang natututo yung mga bata pag nasa bahay sila? Kasi po, maraming mga schools po na maraming shift. Ang nangyayari, kahit kinder or grade 3, pag Tuesday, Thursday, hindi pumapasok ang mga bata, binibigyan ng module, mag-aral mag-isa sa bahay, tutulungan kung sino mang kasama sa bahay. Ang tanong po namin, pagbalik ba sa klase, paano yung chinecheck na talagang natutunan nila yon? 'Di ba? So, kailangan pa natin tong i-perfect kasi sa totoo lang, hindi naman po natin may iwasan ng mga climate change kasi talagang nandyan na po yan. So, kailangan pag-isipan natin ng mahusay, perpektuhin natin kung paano natin magagawa ang educational technologies at magagamit ito para masiguro na patuloy ang pagkatuto ng mga bata sa bahay. Okay. Oo. Go ahead. Doc, Sir Carol, you started, tama po ba, 2023 dito sa inyong assessment? And Yes, it will January. end on Yes po. 2025. Pero with the data that you're presenting to us now, mukhang dapat yata taon-taon itong gawin ng EDCOM to. No? Mukhang dapat i-extend po kayo. Napag-uusapan na rin po ba ngayon sa Kongreso yan? Well, na-bring up po ni Senator Alan doon sa event namin nung nilaunch po namin yung Year 2 report na baka mag-file po siya ng bill para i-extend yung EDCOM. Siguro po, pag-iisipan po natin yan. Ang panukala po ni Senator Alan, magkaroon po ng EDCOM na mananatili doon kung saan magkatrabaho ang mga chairperson ng Committee ng Education sa House at sa Senate, kasama nun 3 education agencies natin, si DepEd, CHED at TESDA, para laging magkasama nilang aaralin, babantayan at sisiguruhin na sosolusyonan ng mga problemang ito. Nakita po natin mahalaga talaga ang oversight. Dapat talaga nababantayan at nakikita ng mga datos para talagang hindi napapabayaan ng napakatagal. Kasi marami pong issue na inaaral natin ngayon at sinusolusyonan 30 years na palang nangyayari. So Opo. sana po nga hindi maulit-ulit kasi kawawa yung mga batang Pilipino, kawawa po tayo. Oo, at kawawa nga ang susunod na henerasyon, ano? Oo, Totoo dito sa po, ibubunga totoo po nito. talaga. Okay, so Doctor, dito ho kailangan talaga basically political will ng leader ng bansa at mamumuno sa kagawaran para masolusyonan itong mga problemang ito. Muli, Yes. ano ang danger para lang mas maliwanag, ano ang kakaharapin na problemang ng bayan 10 years from now kung hindi ito agad-agad masolusyonan? Well, kung nangyari po yan at hindi natin masolusyonan ito at lahat tayo magpatuloy na illiterate ang karamihan ng mga Pilipino, yung mga tipo po ng jobs na available po sa atin, mababawasan ng trabaho, yung jobs na magkakaroon po tayo sa bayan natin, bababa ang mga sweldo kasi magiging low-skill occupations po yan. At tayong lahat, hindi makakawala sa kahirapan ang karamihan ng mga Pilipino. Kasi po yung job opportunities na available sa kanila, magiging substandard. Opo. Oh. Nako, alam mo, Doctor, Very alarming. kami po'y muli nagpapasalamat na lubos sa inyo sa pagbibigay nyo ng panahon at paliwanag na ito dahil kami lahat ay natuto at ngayon napagtanto natin kung gaano kabigat ang problemang ito at kailangan natin magtulungan. Hindi pa tayo dito tapos, ha, Doctor? Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon kasi hindi nauunawaan ng marami kaya mahalaga nga pong ipaliwanag para talagang seryosohin natin lalo na sa darating na eleksyon, ano.
dapat seryosohin natin at maging pangunahin sa mga prioridad ng mga tatakbo sana at maging mahalal nating opisyal ng edukasyon talagang tutukan. Whether sa local government or sa national government. Kasi talagang pundasyon po ito ng poverty alleviation at pag-igi ng buhay ng maraming Pilipino. Salamat po. Salamat din na marami sa iyo. Sincerely, salamat na marami at muli kaming tatawag at istorbo sa iyo, ha? Thank you, Sige Doctor. po, wala pong problema. Anytime, sir. Anytime Salamat. po. Mabuhay ka. Maraming salamat. Thank you. Si Maraming Dr. Carol Marquis, ang Executive Director po ng EDCOM 2.